asawang Lynette, nalulusutan na naman itong si Carlos. Dali-dali nga itong si Carlos na pumunta sa lugar kung saan naroroon nga itong si Zoe dahil labi siyang nag-aalala dahil nga meron itong sugat. Pagdating niya roon ay agad na sinalubong nga itong si Carlos sa mga tauhan itong si Moira. At na dinala ni Balahadja itong si Carlos kung saan naroroon ang kanyang anak na si Zoe upang gamutin na nga dahil namimilipit na nga ito sa sakit. Ilang oras na nga kasi nang siya ay nabaril at patuloy pa rin na nagdurugo ang kanyang sugat. Mabuti na lamang talaga at doktor ang ama nitong si Zoe kaya agad siyang lagyan ng lunas. Nagalit si Carlos sa nangyari sa kanyang anak. Sinabi niya rito na hindi siya rapat sumasama nga sa kanyang inang si Moira sapagkat kriminal ito at mapapahamak lang siya sa tuwing nakakasama niya nga itong si Moira. Galit na galit naman itong si Moira nung marinig ang usapan nilang mag-ama. Sinabi niya rito na hindi porket pumunta siya roon upang gamutin ang sugat ng kanyang anak ay isa na siyang dakilang ama. Apakan ang pride nitong si Carlos. Kaya naman sumobra ang kanyang galit na siyang dahilan kung bakit hindi siya nakakontrol sa kanyang sarili. Sinampal nga niya itong si Moira kaya nawalan ng balanse itong si Moira. Sa galit naman ni Moira ay kumuha siya ng baril. Nais niyang tuluyan nang barilin itong si Carlos. Nang sa ganun wala nang sagabal sa kanyang mga plano. Kasi ginagamit niya itong si Zoe sa lahat ng kanyang mga plano. At hindi nagugustuhan ni Carlos ang ginagawa ni Moira sa kanyang anak sapagkat nakikita na nga niya na napapahamak na nga itong si Zoe. Hawak nga ni Moira ang baril na nakatutok dito kay Carlos. Dito niya sinabihan na kung ganun, isa pala akong kriminal, pues tutuluyan na kita nang sa ganun malaman mo na talagang ang kaharap mo ay hindi basta-basta. Balit umiiyak itong si Zoe. Sinabi niya sa kanyang ina na hindi niya pwedeng barilin ang kanyang tunay na ama. Kahit anumang mangyari, hindi siya papayag na patayin niya ang kanyang biological father. Giit naman ni Moira na wala siyang ibang kilalaning ama, kundi ito nga lang si Roberto Tanyag sapagkat yun ang nakalagay sa kanyang birth certificate. Supalit, sinabi ni Zoe na kahit nagbalik-balik na rin man ang mundo ay hindi niya mababago ang katotohanan na nanggaling nga siya kay Do Carlos, siya pa rin ang kanyang pinagbulan at ang dugo niya ay iisa sa kanyang dugo. Kaya naman nahimasmasa na naman itong bruha kaya hindi na namalayan binitawan na nga niya ang hawak-hawak niyang baril. Sa kabilang banda hindi nila namalayan na sa kanilang pagtatalo sa may di kalayuan ay tanaw nga sila nitong si Lolo Pepe at rinig niya ang lahat ng kanilang conversation at dito nga sinabi ni Lolo Pepe na si Carlos pala ang tunay na ama nitong si Zoe. Ano ngang malalagay sa panghanib ang buhay nga nitong si Lolo Pepe. Ngayong alam na niya lahat-lahat ng sekreto nitong si Carlos, si Moira at itong si Zoe. Hindi papayag si Moira na malaman ng lahat ang kanilang sekreto. Hindi siya papayag na mawala ng karapatan si Zoe bilang isang tanyag. Ilang banda, labis na nag-alala itong si RJ at si Dr. Ray. Sinabi ni Dr. Ray na iniisip niya lang ang kalagayan ni Zoe dahil nga raw may history siya ng depression at mental health. Hindi maganda sa kanya na laging na-stress kaya naman ang kailangan niya ngayon ay taong hindi magbibigay sa kanya ng mga stress. Balit dahil nga sa kalagayan ni Zoe ay lalong stress ang kanyang nararanasan sapagkat nasa pader nga siya ng kanyang ama at ina na siyang nagbibigay lagi ng gulo sa pamilya. At stress na rin siya lalo't nahahabag din siya sa kanyang lolo at ayaw niya na mamamatay ito nang dahil sa kanyang ina. Ayaw niya na tuluyang maging masamang tao itong si Moira. Alagpasan kaya ni Zoe ang pagsubok na kanyang kinakaharap na pakiramdam pa niya ay wala siyang tunay na kakampi.